Alam nyo, sa mga libro ng kasaysayan, madalas nating naririnig yung mga pangalan ng mga general, mga pangulo, yung mga laging nasa spotlight. Pero, paano naman yung mga taong nasa likod ng lahat? Ngayon, kikilalanin natin ang isa sa kanila, ang tinaguriang Ninang ng Rebolusyon. Ninang ng Rebolusyong Pilipino? Wow! Ang bigat ng titulong yan, di ba? So, sino nga ba talaga ang babaeng ito? At anong ginawa niya para makuha ang ganitong karangalan? Halika, samahan niyo akong alamin ang kwento niya. Okay, so para maintindihan natin kung gaano siya ka-espesyal, umpisahan natin sa simula. Kasi ang totoo, bago pa man ang lahat ng ito, ang buhay niya ay malayong-malayo sa gulo ng isang himagsikan. Ang pangalan niya ay Gliceria Marela de Villavicencio. At linawin natin ha, hindi siya ipinanganak para maging isang mandirigma. Actually, yung mundo niya, puno ng karangian at kaginhawaan. Tingnan nyo to, hindi lang siya basta mayaman, isa siya sa pinakamayamang babae sa buong rehiyon niya. Mayroon siyang malalawak na lupain, isang matagumpay na negosyo sa pagbabarko, at syempre mataas ang tingin sa kanya ng lipunan. Ibig sabihin, nasa kanya na ang lahat, at lahat ng yan, isipin nyo, handa niyang itaya para sa bayan. At dito na nga papasok yung ikalawang yugto ng kwento niya, ang pagtugon sa tawag. Ito yung desisyon na babago sa takbo ng buhay niya magpakailanman. Habang umiinit ang damdaming makabayan sa buong Pilipinas, sila ng asawa niya ay naharap sa isang napakalaking desisyon. Mananatili ba sila sa kanilang komportable at ligtas na buhay? O sasali sila sa delikadong pakikibaka para sa kalayaan? Alam niyo na siguro kung ano ang pinili nila. Ang landas ng panganib. Sandali lang, isipin natin. Kung kayo ang nasa posisyon niya, ano ang handa ninyong isakripisyo para sa bayan? Kayamanan, kaligtasan, maging ang kalayaan ng mga mahal mo sa buhay? Grabe no? Ito yung mga tanong na buong tapang niyang sinagot. At dahil sa mga desisyong yun, dito na natin masasagot kung bakit nga ba siya ang naging ninang ng revolusyon. Tingnan natin yung mga hindi matatawarang ambag niya. Alam nyo, yung pinakamalaking niyang kontribusyon ay hindi isang talumpati, hindi rin isang armas na hawak niya. Ang pinakadakilan niyang ambag ay isang barko. Isang barko na sumisimbolo sa kanyang buong pusong dedikasyon sa laban. Ito ang kwento ng Barkong Bulusan. So, nung una, isa lang itong pangkaraniwang merchant vessel, bahagi ng negosyo niya. Pero palihim niya itong ipinaayos at ginawang isang barkong pandigma. Imagine yung tapang at talino para gawin yun. Naging kauna-unahang warship ito ng Republika. Wow, just wow! Pero teka, hindi lang yung barko ang tulong niya. Ginamit niya mismo yung personal niyang yaman para punduhan yung mga gawain ng himagsikan. Tapos yung bahay nila, ginawa niyang lihim na headquarters para sa mga leader. At syempre, nagbibigay din siya ng pagkain, gamot at kanlungan para sa mga sundalo. Kumbaga siya yung naging life support ng revolusyon. Pero alam naman natin, di ba? Lahat ng ito may kapalit at napakabigat ng naging presyo ng kalayaan para sa kanya. At ito na yung pinakamasakit na bahagi. Dahil sa pagsuporta nila sa revolusyon, ang asawa niya ay dinakip, ikinulong at pinahirapan ng mga Espanyol. Isang sakripisyo na talagang sumubok sa katatagan nila bilang pamilya. Tingnan natin tong paghahambing para mas maramdaman natin yung bigat. Sa isang banda, yung mga isinuko niya, ang napakalaking yaman, ang sariling kaligtasan, at ang kalayaan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, yung ipinaglaban niya, isang malayang bansa para sa ating lahat. Dito mo makikita kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa Pilipinas. So, sa huli, ano ang pamana na iniwan niya sa atin? Isang pamanang dapat nating alalahanin at hindi kailanman kalimutan. Ulitin natin, yung titulong Ninang ng Rebolusyong Pilipino ay hindi lang basta isang palayaw. Isa itong pagkilala sa kanya bilang pangunahing tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng ating kalayaan. Yung suporta niyang pinansyal, material at lohistikal, naging critical yun sa tagumpay ng himagsikan. Isipin niyo to, marahil hindi siya yung nasa mismong linya ng labanan, pero siya ang nagbigay ng armas, lakas at suporta sa mga kamay na nakipaglaban para sa atin. Isang malinaw na paaalala na ang kabayanihan ay may iba't ibang anyo. Kaya sa pagtatapos, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ang kasaysayan natin ay puno ng mga bayani, pero ilan na kaya sa kanila ang ating nakalimutan?
Ang kwento ni Glyceria ay isang paalala na napakarami pang mga bayaning tulad niya na naghihintay na muli nating matuklasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.